Kabanata 461. Tiningnan siya ni Dave nang may paghamak. Kasing galing ko. Ikaw. Nagpakita si Daniel ng masakit na ekspresyon, na para bang mas gugustuhin pa niyang mamatay. Hindi mo ba alam na sa mundo ng mga direktor, ikaw ang #1 na lalaking aktor na ayaw nilang makatrabaho? Magkaroon ka naman ng kaunting self-awareness, brat ka. Ha, agad na nagngit-ngit si Dave. Sa anong batayan? Bakit ayaw nila akong makatrabaho? Sobrang taas ng kasikatan ko. Kung hindi ka sikat, sino ang handang kumuha sa iyo? Huwag mo nang pag-usapan kung gaano kahirap pagsilbihan ka, ang mahalaga ay ang pag-arte mo pa rin. Parang roller coaster, minsan maganda ang performance mo, minsan naman napakasama. Mahirap intindihin at depende na lang sa mood mo, kaya sinong direktor ang makakatagal sa'yo? Hindi nakapagsalita si Dave. Hindi nagtagal, handa na ang ilaw at kamera. Nagsimula ang shoot. Sa balkonahing puno ng halaman, mahimbing na natutulog si Blair habang nakahiga sa nakasabit na bilog na upo ang retan. Suot niya ang pambahay na damit ng lalaki, at may hawak siyang libro na halos nakabitaw na sa kanyang kamay. Ang maikli niyang itim na buhok ay bahagyang gumagalaw sa init ng araw, at ang makinis niyang maputing balat ay halos walang makitang bahid sa kamera. May dumaan na malamig na hangin, at dahil dito, marahang gumalaw ang mga pahina ng libro at naglabas ng mahinang tunog. Tahimik ang paligid, at parang huminto ang mundo. Nang makita ng lahat ang eksenang iyon, iisa ang pumasok sa kanilang isipan. Sa mismong sandaling iyon, may langit-ngit na tunog at dahan-daang bumukas ang pintuan ng balkonahe. Isang payat na lalaki ang pumasok. Nang lumitaw si Axel sa gitna ng eksena, napasinghap ang lahat, kasama na si Dave, na hindi na malayang biglang umayos ng upo. Sa sandaling iyon, nakasuot si Axel ng gray na checkered na tuxedo, may puting pangibabaw na damit at itim na kurbata. May hawak siyang puting velvet na kumot. Para siyang pinakamalalim na bahagi ng gubat na natabunan ng puting nyebe, may kakaibang lalim at presensya na hindi basta-basta. Maipaliwanag. Iisa pa rin ang tao, pero ang buong aura niya ay ganap nang nagbago. Isang saglit lang ang nakalipas, siya'y tila malamig at walang pakialam, ngunit sa sandaling iyon, siya na ang larawan ng kasabihang, ang kagandahan sa matataas na lugar ay parang jade, samantalang ang gwapong binata ay walang kapantay sa mundo. Ang ganitong uri ng nakamamanghang eksena ay walang kinalaman sa hitsura ng isang tao, lahat ito ay tungkol sa karisma. Alam ng mga may kaunting kaalaman na para sa isang aktor, ang karisma ay isang bagay na hindi nakikita o nahahawakan. Ito ang pinakamahirap kontrolin. Labis na nagulat si Nolan kaya agad siyang tumayo at sinabing, "Sus Mariosep, paano nangyari ito? Paano siya nagbago at naging ibang tao nang magsimula siyang umarte? Ito ba talaga si Axel Coleman?" Patuloy na nakatitig si Yurik sa shoot. Pinigilan din ni Roxanne ang kanyang hininga at nagbigay ng buong atensyon. Hindi niya maiwasang bamulong, nag-iilusyon ba ako? Pakiramdam ko ay hindi pag-arte ang titig ni Axel kay Senior. Nagpapatuloy pa rin ang pagkuha ng eksena kay Axel. Pumasok si Nikolai sa balkonahe, maingat ang bawat galaw habang tinatakpan si Blair ng kumot. Nang tumingin siya kay Blair, nagbago muli ang aura niya, parang isang mainit na simoy ng hangin sa tagsibulang dumampi, unti-unting tinunaw ang yelo. At tila milyon-milyong bulaklak ang namukadkad sa kanyang mga mata. Nang maayos na niyang natakpan si Blair, handa na sanang tumayo at umalis si Nikolai, pero huminto siya, gusto pa niyang masulyapan si Blair sa huling pagkakataon. Hawak ang dalawang kamay sa handrail, para bang nabighani at hindi makontrol ang sarili, dahan-dahan siyang lumapit kay Blair. Sa mga matang iyon na nakatungo, makikita ang pag-ibig, katinoan, pakikibaka, lahat ng iyon ay puno ng komplikadong damdamin, at tila bang mga alon ang bumabagsak sa kanyang kalooban, ginagulo ang puso at kaluluwa niya. Habang lalong lumalapit si Nikolai kay Blair, halos lahat ng naruroon ay nahulog sa emosyonal na mundo ni Nikolai, at nanatiling tahimik ang paligid. Posible bang hahalikan siya ni Nikolai? Pagkatapos ng lahat, matagal na niyang pinipigilan ang damdamin niya para kay Blair. Siya ang unang nakakaalam na babae pala si Blair, at matagal na niya itong tinutulungan para maitago ang katotohanan. Tahimik niya itong pinoprotektahan sa likod ng eksena, habang pinapanood niyang umiibig si Blair kay Jaren. Ngayon, ilang hininga na lang ang pagitan nila ni Blair, at sa susunod na sandali, malapit na siyang humalik. Hoy, hindi ba't sabi sa script, hindi sila maghahalikan? Ano ba ang gustong gawin ng baliw na to? Hindi na matiis ni Dave ang tensyon at biglang tumayo. Parang may hindi siya gusto sa lalaking ito, pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Tumingin sa kanya si Daniel nang hindi masaya at sinabi sa mahinang boses, "Tahimik. Huwag mong istorbohin ang mga aktor ko. Ang mahusay mong aktor, ginagamit na ngayon ng publiko para sa pribadong dahilan." Habang nagkakagulo si Dave, biglang ipinikit ni Nikolai ang mga mata niya, at sa isang kisap, nawala ang lahat ng magkahalong emosyon, tensyon, at ditiyak na hangin sa paligid. Ipinikit niya ang mata, tumayo, inayos ang kumot na naihampas ng hangin, at naupo sa retan na upuan sa tapat ni Blair. Kinuha niya ang aklat na hawak ni Blair at tahimik na pinagbuklat-baklat, na para bang wala lang ang nangyari, walang halong emosyon sa kanyang mukha. Parang biglang nagising mula sa isang maaliwalas at banayad na panaginip ang lahat ng crew, at bumalik sa realidad. Katatapos lang gampanan ni Axel ang pinakakilalang katangian ni Nikolai Knowles, ang pagiging subtle. Sa katunayan, napakabilis niyang naipigil lahat ng emosyon niya.
Habang maraming beses nang nabigla ang lahat sa pag-arte ni Axel, si Luna naman, na nakapikit at nagkukunwaring natutulog, ay wala talagang alam. Napag-alaman niya lang na ang mainit na hininga na malapit sa kanya ay senyales na may lumapit, at saka umalis. Bago umalis ang tao, narinig niya ang mahinang buntong hininga sa tabi ng kanyang tenga. Para bang may mahika ang tinig na iyon, na natili sa kanyang pandinig hanggang ngayon, na para bang isinasalaysay ang mga pinigilang damdamin ng may-ari, pero ramdam ng ramdam ang lalim nito. Sa wakas, matapos tahimik na bilangin ang oras sa kanyang puso, napagdesisyonan ni Luna na maaari na niyang imulat muli ang kanyang mga mata. Maya-maya, bahagyang gumalaw si Luna at pumikit-pikit ng ilang beses bago dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ito, nakita niya sa tapat niya ang isang lalaki na may hawak na aklat, nakatungo ang ulo habang nagbabasa. Nang marinig niyang nagising ito, dahan-daang tumangala ang lalaki at ang patong ng yelo na naghihiwalay sa kanya sa mundo ay agad na nabasag. Gamit ang kanyang banayad at mapagmahal na mga mata, tiningnan niya ang babae. Gising ka na. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at sinalubong ng matinding titig, biglang natigilan si Luna, at saka siya natulala. Tama, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, hindi maganda ang naging pagganap ni Luna. Nagulat si Roxanne, mukhang tuwang-tuwa si Nolan habang si Yurick naman ay tulala. Akala niya ay hindi maganda ang magiging pagganap ni Axel, pero walang umasa na si Luna pala iyon. Ang taong labis na nagulat ay tiyak na si Dave. Grabe, matagal na pala siyang nabuhay para makita si Luna na gumanap ng masama. Nag-react din si Daniel matapos ang ilang sandali ng pagkabigla. Mabilis niyang sinigaw na, "Cut," at nagsimulang tumawa. "Luna, bakit ka natulala? Nakatulog ka ba talaga kanina?" Bumalik sa sarili si Luna at tumayo mula sa ratan na upuan. Hindi niya maiwasang muling tingnan si Axel. Sa sandaling iyon kanina, bakit kaya parang kapareho ng damdaming ibinigay sa kanya ng Great Demon King ang naramdaman niya sa taong ito? Kabanata 462. Kinurot ni Luna ang pagitan ng kanyang mga kilay at humingi ng tawad. "Pasensya na, Direktor, aksidente akong nagambala." "Walang problema, perfect ang first half. Magagamit natin lahat, kaya simulan na lang natin sa parteng nagigising ka pa lang." Masayang sabi ni Daniel. Dati, nag-aalala na siya na si Axel ay masyadong mahinhin at hindi magaling sa emosyonal na eksena, pero sino ang mag-aakala na magiging ganito siya kagaling? Saktong-sakto ang titig niya. Nahulaan na niya na kapag ipinalabas na ang pelikula, kahit pangalawang bida pa lang siya at wala siyang kaakit-akit na itsura gaya ni Yurick, marami pa rin siyang makukuhang tagahanga gamit ang emosyonal niyang aspeto. Sige, sagot ni Luna nang walang malay at hindi maiwasang hanapin ang figure ni Axel sa gitna ng karamihan. Nang hindi sila umaarte, bumalik sa pagiging wala si Axel, nalulunod sa dagat ng mga tao. Malalim na nakatingin si Luna sa lalaking nagbabasa ng kanyang script, nang biglang sumulpat si Dave sa tabi niya at hinayla siya palapit. "Luna, halika rito." "Bakit?" Napakamot ng ulo si Dave at misteryosong sinabi, "Little Luna, napansin mo ba na parang tiyuhin ko ang kinikilos ng lalaking ito kanina?" "Ha, kung naramdaman mo, hindi ba ako rin? Hindi mo ba nakita na nag-bad take ako?" Sagot ni Luna ng inis. Sa sulok, tuwang-tuwa na lumapit si Nolan kay Axel para makipag-usap dito. "Hoy, Axel, ang astig mo kanina. Kahit yung taong mahilig mangakit ng iba ay nagulat sa iyo kaya hindi maganda ang naging performance niya. Talaga bang natutunan mo ang lahat ng husay mo sa pag-arte? May mga sikreto ka ba?" "Wala." Nagsalita si Nolan ng halos kalahating oras, pero isa lang ang sagot na natanggap niya. Agad siyang natawa at bumalik sa kanyang upuan na halatang hindi masaya. "Puff, umaarte ng astig, bago lang siya na may ordinaryong pangalan, itsura at aura. Hindi nga natin alam kung saan siya nanggaling, baka may kahangahangang background siya." Kung talagang may ganoong background si Axel, natural lang na hindi niya kailangang makihalubilo sa kanila dahil hindi niya kailangang sayangin ang oras niya sa kanila. Isa lang yang taong walang pera na gumagawa ng trabaho niya, biglang sabi ni Yurick. Nang marinig ito ni Nolan, tanong niya, "Yurick, nag-imbestiga ka ba?" "Kita mo, alam ko na. Base sa hitsura niya, alam kong wala siyang malaking suporta sa likod niya." Pagkatapos nilang magpahinga ng ilang sandali, nagpatuloy ang shooting. Sa balkonaheng naliliwanagan ng araw, nakaupo ang lalaki sa upuan na may hawak na libro, habang ang mahahabang daliri ay binubuklat ang libro ng ilang sandali. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng hangin ng isang aristokrata. Ang dalaga ay natulog sa upuang yantok sa tapat niya at dahan-dahan niyang iminumula ang kanyang mga mata. "Gising ka na," tumangala ang lalaki, ang mga mata ay mas kaakit-akit pa kaysa sa araw at tiningnan siya ng may lamang na hindi sumasalakay sa kanyang personal na espasyo kundi nilamon siya ng init. "Luna, Luna," dialogue, maingat na paalala ni Daniel mula sa hindi kalayuan. Gayunpaman, patuloy na natigilan si Luna sa pagtitig kay Axel, at muling nag-bad take. Nawalan ng masabi si Daniel. Anong nangyayari? Bakit parang hindi tama ang tingin ni Luna kay Axel? Muntik na ba siyang mahulog sa ilog ng pag-ibig? Pagkatapos niyang sumigaw ng, "Cut," tinawag ni Daniel si Luna para ipaalala sa kanya, "Luna, bantayan mo ang mga mata mo, mali ang pagpapakita mo." Sa eksenang to, kaibigan lang ni Blair si Nikolai. Wala siyang nararamdaman para sa kanya. Kaya hindi ka pwedeng tignan siya na parang naaapektuhan ka. Napanganga si Dave habang nakikinig sa mga sinabi ni Daniel at tiningnan ang walang masabing si Luna.
Sa sulok, may inilabas si Nolan ng isang supot ng mga sunflower seeds at kinakain ng mga ito habang nanonood ng palabas. Mukhang nag-aalala si Roxanne, medyo nababahala siya para kay Luna, at kasabay nito, naguguluhan din. Ang eksenang ito ay sobrang dali lang, pero bakit nagkamali na naman si Luna? Hindi ito tama. Habang pinapakinggan ang paalala ni Daniel, pinunasan ni Luna ang kanyang mukha at piniyatag ang sarili. Director, naiintindihan ko, ulitin natin, kaya ko to ngayon. Sige, sige, isang beses pa, sabi ni Daniel, sabay senadorias para magsimula ulit ang lahat. Sa ilalim ng sikat ng araw, dahan-daang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Gising ka na. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Natigilan muli si Luna ngunit tumugon siya sa oras at malapit nang magpatuloy sa pakikipag-usap. Nang makita siya ng lalaki na nakatitig sa kanya nang may pagtataka, bigla itong ngumiti at ang mga kaakit-akit na matang iyon ay ngumiti rin. At iyon na nga. Dahil sa ngiting iyon, talagang natahimik si Luna. 3 beses na siyang nagkamali sa take. Ipinakita ni Luna na pagod na siya sa isip. Umurong ng bahagya si Daniel at umubo. Luna, hindi ka ba okay ngayon? Bigyan natin ng 10 minutong pahinga ang lahat. Pagkatapos noon, sinabi niya sa lahat ng crew na magpahinga muna at iniwan si Luna mag-isa para makapag-adjust. Huminga ng malalim si Nolan at umiling, tapos sinabi kay Roxanne. Ito ba ang idolo mo, Senior? Tingnan mo, ito ang totoong level niya. Isang araw lang, bumalik na siya sa dati niyang anyo. Ang simple lang eksenang ito, pero 3 beses na siyang nagkamali. Hindi pa niya ma-memorize ang pinakasimpleng linya. Akala ko ang galing niya, pero ang totoo, marunong lang siyang umarte na cool. Hindi lang masyadong okay si Senior ngayon. Bakit ka naman natutuwa? Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mo. Mamaya, may kissing scene kayo ni Yurick, sabi ni Roxanne. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang namula ang mukha ni Nolan at parang uling ang kulay, at si Yurick, hindi rin masyadong masaya. Tama nga, may kissing scene nga silang dalawa ngayon. Samantala, nakahiga si Luna sa upuan, halatang pagod at walang gana. Mayabang na tumayo si Dave sa harapan niya at mayabang na sinabi, pareho lang talaga sila ng kilos. Tingnan mo, pwede bang huwag kang maging mahina? Medyo nena si Luna, wala kang alam, puro ka lang daldal. Medyo magkapareho lang ba yan? Akala ko talaga sinaniban na ni Lucas ang katawan niya. Lalo na noong minitian niya ako kanina, napansin mo ba yon? Parang inaakit niya ako para magkamali. Kailan siya ngumiti, nag-hallucinate ka ba? Hindi makapaniwala si Dave. Ipinahiwatig ni Luna na pagod siya sa pag-iisip at ayaw magsalita. Akala niya, mula sa anggulong iyon kanina, malamang siya lang ang nakakita. Ganoon ba talaga sila magkapareho? Isa lang naman si Dave sa mga tagalabas, kaya hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Luna. Pero, base sa reaksyon nito, mukhang halos magkapareho sila. Hindi naman maalag ang hitsura niya, kundi sa pakiramdam lang. Hindi ko maipaliwanag sa'yo, sa tingin mo ba si Axel ay si Lucas na nakabalat kayo? Nawalan ng masabi si Dave. Napakarami mo na bang nabasang nobela tungkol sa martial arts? Anong klaseng pagbabalat kayo ang kayang gamitin ng isang tao sa ganoong antas? Sa tingin mo ba talaga ay may tinatawag na maskara ng balat ng tao? Bumulong si Luna, sino ang nagsabing wala? Napaisip si Dave, may ganoon nga, pero kahit na ito ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pag-aayos ng mukha sa mundo mula sa special effects team ng Hollywood, hindi nila makakamit ang epektong ito. Tiningnan ko ng mabuti, kung ito ay isang pagbabalat kayo, halos walang kapintasan. Hinawakan ni Luna ang baba niya. Paf, wala lang ang special effects team ng Hollywood. Nagkwentuhan ng dalawa ng ilang sandali at hindi na makaupo si Luna, kaya bigla siyang tumayo. Hindi. Anong nangyayari sa iyo? Kailangan kong linawin ang sitwasyon, sabi ni Luna habang papunta kay Axel. Kabanata 463. Ano pa bang dapat linawin? Baliw ba siya? Bulong ni Dave sa likuran niya. Dumiretso si Luna kay Axel at huminto sa harap niya. Napansin ni Axel na may lumapit sa kanya, kaya tumangala siya mula sa pagbabasa ng script. Nang makita niya kung sino ito, binati niya ito, Senior. Napakamot ng ulo si Luna. Buiset, hindi pwede ito. Paano naging si Great Demon King iyon? Bago pa man sila matapos sa trabaho kahapon, may lalaking lumapit pa sa kanya para kunin ang pirma niya, at sinabing tagahanga niya raw ito. Senior, muling tinawag ni Axel si Luna na nakatayo roon ng walang imek. Ma'am, wala lang, gusto lang kitang hanapin at casual na makausap. Magaling ka sa pag-arte, pero gusto kong malaman kung bakit mo piniling bigyang kahulugan ang karakter ni Nikolai sa ganitong paraan, sabi ni Luna habang sinusuri ang mukha ng lalaki na parang X-ray. Isa lamang itong ordinaryong mukha na walang anumang espesyal na katangian at walang bakas ng pagbabalat kayo. Ang kanyang mga ekspresyon ay natural din. Kung isa talaga itong pagbabalat kayo, malamang walang sino man sa mundong ito ang makakagawa nito ng ganito kadetalyado. Kalahating araw nang naghahanap si Luna ng walang anumang palatandaan, pakiramdam niya ay maaari na siyang sumuko. Kung maaari lang, gusto na lang talaga niyang balatan ang balat nito para lang makita ang totoo. Matapos kong suriin ang script, naisip kong ito ang pinakaangkop na paraan para gumanap na Nikolai, natural na sagot ni Axel. Tiningnan siya ni Luna nang nakabuka at nakasara ang bibig para magsalita, at pagkatapos ay sa mga mata nito na nagpawala ng kanyang focus.
Pakiramdam niya ay may malakas na atraksyon na humihila sa kanya at gusto talaga niyang malaman kung si Lucas ba talaga ito. Kaya, lingid sa kaalaman niya, hindi niya napigilan ang sarili at iniabot ang kanyang kamay para abutin ang mukha ng lalaki. Nang hahawakan na ni Luna si Axel, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya mula sa likuran at papunta sa isang sulok. Sumigaw si Dave, anak ng Luna, baliw ka ba? Nasa set ka. Ano ba, hindi ba ako pwedeng mag-ensayo kasama niya? Bakit ka ba kinakabahan? Diretsong sabi ni Luna. May nag-e-ensayo ba ng ganyan? Yung tipong tinitignan mo siya, parang gusto mo siyang balatan ng patong-patong. Gusto mo bang magsimula ng eskandalosong chismis bago pa man ipalabas ang pelikula? Umubo si Luna. Ganoon ba, Kat hindi? Ano sa tingin mo? Inikat ni Dave ang tingin sa kanya. Gumising ka na, ha? Anong iniisip mo? Parang nababaliw ka na sa pagkamis sa tiyuhin ko. Kahit sino ay makakamukha niya sa paningin mo kung ganoon. Hinimas ni Luna ang noo niya. Medyo baliw na siguro ako. Gumising ka, gumising ka, gumising ka. Senior, ayos ka lang ba? Sa sandaling iyon, lumapit si Roxanne, mukhang nag-aalala, pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses para magtanong, Senior, may regla ka ba? Kukuha ba ako ng brown sugar water para sa iyo? Nang makita niya ang nag-aalalang babae, tumawa si Luna. Huwag kang mag-alala, salamat. Walang anuman, good luck, Senior, naniniwala ako sa iyo. Ikinumpas ni Roxanne ang kanyang kamao. Tumingin si Luna kay Roxanne at biglang may pumasok sa isip niya. Naalala niya na noong unang araw, ang unang eksena na kinunan nila ay noong nakaupo si Roxanne sa kandanggan niya. Sa mga oras na iyon, walang anumang espesyal na reaksyon si Axel. Pero isa pa, halos wala si Axel noon, kaya hindi niya masyadong nabigyan ng pansin, pero hindi siya sigurado ngayon. Napakabilis, 10 minuto na ang lumipas. Nagsimula na ang ika-4 na take. Luna, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Daniel. Nag-okay sign si Luna. Walang problema. Hindi hihigit sa 3 beses. Kahit pa si Lucas ang lalaking ito, wala nang paraan para hindi siya makapaniwala sa pang-4 na pagkakataon. Gising ka na ba? Ma'am, humikab at nagunat si Luna, pagkatapos ay hinailan niya ang unan sa likuran niya, niyakap ito at nanatiling malalim ang iniisip. Kahit nakabalat kayo bilang lalaki si Blair, kakagising lang niya. Bukod pa rito, nasa harap siya ni Nicolay na kilala ang kanyang pagkatao. Sa ganitong sitwasyon na walang kamalay-malay, ang dating istrikto at magulo na aura na sadyang ginagamit para mapanatili ang kanyang imahe bilang lalaki ay naglaho. Malambot ang kanyang ekspresyon at ang ilan sa kanyang buhok ay nakausli mula sa kanyang ulo na parang isa siyang malabong maliit na pusa na nagpapaganda sa kanya. Sa sandaling iyon, lahat ng crew members at aktor ay namangha sa kanyang kakyutan. Nako, ang cute ni Senior. Ang cute. Paano siya magiging cute? Sino ang mag-aakala na ganito rin pala ang ugali ni Senior? Mabilis na inilabas ni Roxanne ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-snap ng malakas. Karapat-dapat siyang maging isang senior. Napakagaling. Nahulog sa sahig ang mga buto ng sunflower sa kamay ni Nolan. Habang pinapanood niya ang eksena ng batang babae na mukhang malambot at mahina sa upo ang yari sa yantok habang yakap ang kanyang unan, nagsimulang uminit ang kanyang mga pisngi. Bahala na to. Sa totoo lang, naisip niya na ang nakakainis na taong ito ay medyo cute rin. Natigilan din si Yurik, ang pagbabago mula sa isang napaka-nakakainis at kasuklam-suklam na lalaki patungo sa isang masunurin at cute na babae ay isang napakalaking pagkakaiba, higit pa sa pagbabago ni Axel kanina. Magandang istorya ba yan? Ikiniling ni Blair ang kanyang ulo at tiningnan ang aklat na complete works of Shakespeare na nasa kanyang kamay. Itago mong mabuti, sabi ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Sa katunayan, hangin na ang tono ng boses ng lalaki ngayon at tila hindi siya masyadong masaya. Hindi maintindihan ni Blair ang mga salitang binitawan niya, bakas sa mukha niya ang kainosentehan at pagkalito. Sa harap ni Nicolay, ipinapakita niya ng buo ang kanyang tunay na personalidad. Hindi nagsalita ang lalaki, binuklat lang niya ang isa sa mga pahina at iniabot ang libro sa kanya. Tumingin si Blair sa ibaba at nakita niyang ang pahinang binuksan ni Nicolay ay hindi niya namamalayang puno pala ng pangalan ng isang tao, na isinulat niya mismo. Punong-puno ito ng sulat na puro, Jaren Caden. Namula ang mga pisngi ni Blair at inagaw niya pabalik ang libro. Nakakainis, paano mo basta-basta na lang titingnan ang libro ng iba? Pagkatapos, galit siyang lumabas ng balkonahe dala ang kanyang libro. Sa likuran niya, tiningnan ng lalaki ang papalayong figure ng dalaga na may halong kawalan ng magawa at pagnanais na tumawa. Gayunpaman, nang mawala ang lahat ng iyon, nanatili ang kalungkutan at kalaliman, isang panloob na kaguluhan na hindi maarak ng isang tao. Napakagaling. Tapos na, nakahinga ng maluwag si Daniel, saka tumawa, Luna, ang ganda ng performance mo ngayon. Ito ang pakiramdam na gusto kong makuha. Mas maganda pa pala ito kaysa sa inaakala niya. Gusto niyang makamit ang imahe ng isang babaeng bidang lalaki na kayang hawakan ang kaibuturan ng puso ng mga tao, lalaki man o babae ang ginagampanan nito. Napakahusay umarte ni Luna bilang isang lalaki, hanggang sa puntong halos mag-alala na siya na baka hindi ito maging mahusay bilang isang babae. Sa katunayan, nag-alala siya ng hindi kinakailangan. Hindi rin naman masama ang performance ni Axel ngayon. Ipagpatuloy mo lang. Hindi rin naman kokonti ang papuri ni Daniel kay Axel.
Dahil may pusong nagpapahalaga sa talento, naisip pa niyang tulungan si Axel na makahanap ng angkop na management company. Kung hindi, kung ang isang mahalagang panla na tulad niya ay mapunta sa maling landas, magiging sayang lang iyon. Pagkatapos ng eksena, gusto pa ring lumapit ni Luna kay Axel, pero lagi siyang pinipigilan ni Dave. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo akong abalahin. Kung hindi kita aabalahin at gagawa ka ng eskandalo, hintayin mo na lang na kamuhian ka ni Judy. Hindi naman ganoon kalupit si Miss Judy. Haha, hindi ba siya ganoon kalupit? Masyado kang inosente. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Kabanata 464. Malungkot na ngayon si Dave. Hindi niya kailanman aaminin na hindi niya kayang pantayan si Lucas. At ngayon, isang baguhan ang biglang sumulpat mula sa kung saan, dahilan para tuluyan siyang hindi pansinin ni Luna. Paano niya ito matitiis? Nang makita ni Dave na si Luna ay patuloy pa ring balisa at hindi mapakali, sinabi niya nang walang magawa, bakit hindi kita tulungan na imbestigahan ang pinagmulan ng lalaking to? Sige, sige. Agad na tumanggong si Luna. Tiningnan ni Luna ang schedule ng shooting para sa araw na iyon at malungkot na napagtanto na sila lang ni Axel ang magkasama sa eksena ng araw na iyon. Karamihan sa balangkas ng pelikula ay umiikot sa bidang lalaki at babaeng bidang lalaki. Bagamat kakaunti ang mga tauhan ng bidang lalaki, karamihan sa mga eksena niya ay kasama ang bidang babae. Ang sumunod ay ang eksena ni Yurik at Nolan, na isang eksena ng halikan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang kwento ay tungkol sa kung paano napagtanto ni Yurik na ang kanyang nararamdaman para sa bidang babae ay nagiging kakaiba, kaya naghihinala siya kung may gusto ba talaga siya sa mga lalaki. Sa kanyang pagkataranta at pressure na malaman ito mismo, sinubukan niya ito kay Nolan. Ang eksenang ito ang pinakamahalagang komedya sa buong pelikula. Karamihan sa mga eksena ni Nolan ay medyo nakakatawa at kung mahusay niyang nagagampanan ang kanyang karakter, magiging kaibig-ibig talaga siya. Halika rito, dinurog ni Jeren ang sigarilyo sa kamay niya at biglang tinawag si Cameron Fraser, na abala sa paglalaro. Ano ba yan? Nakatutok si Cameron sa kanyang laro at hindi man lang tumangala. Lumapit lang si Jeren, saka hinawakan ang baba ni Cameron at unti-unting lumapit. Nang malapit na silang magdikit ng kanilang mga labi, lumingon silang dalawa at napasinghap. Tumawa lahat ng crew members. Ang eksenang ito ay umabot sa mahigit 10 beses na hindi magandang kuha bago ito tuluyang lumipas at agad na tumakbo ang dalawang lalaki para magmumog nang matapos sila. Matapos magmumog ng mabuti, matamlay na samandal si Nolan sa upuan at sinabing, mabilis binabawi ng karma sa buhay. Hindi na ako magyayabang sa mga kasawian ng ibang tao. Ginamit ni Yurik ang panyo niya para panasan ang bibig niya, pagkatapos ay tinitigan si Nolan ng masama. Agad niyang iniwas ang tingin na halatang may paghamak. Paf, ano ba ang pangungutya mo? Ikaw ang pilit na humalik sa akin. Ako ang pinakamalaking biktima dito. Tumawa si Roxanne hanggang sa hindi na siya makatayo ng tuwid habang pinapanood ang nakakatawang duo. Habang nagtatawanan pa rin ang lahat tungkol sa shooting, biglang may dinala ang assistant ng director ng isang babae na tila ba naroon para bumisita sa set. Nang makita niya ang babae sa likod ng assistant ng direktor, agad na nabuhay muli si Nolan. Wow, chick alert, major chick at siya talaga ang tipo ko. Isang matangkad at may edad ng babae. Sa sobrang tuwa ni Nolan ay uminit ang buong katawan niya. Tumindig din si Yurik, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Anak ba iyon ng pamilyang Smith, si Molly Smith? Bakit naman siya nandito? Nakita na niya ito minsan noong sinundan niya ang kanyang ama para sumali sa isang piging. Kahit ngayon, tiyak na hindi niya mapagkakamalan ang presensya nito dahil sa malakas nitong aura. Nang makita niya sina Nolan, Yurik, at lahat ng mga lalaki na naglalaway sa babae, malungkot na napaupo si Roxanne. Anong maganda sa kanya? Parang poker stick ang mukha niya na parang may utang sa kanya ng malaki o kung ano paman. Bakit ba kayong mga lalaki laging may gusto sa mga babaeng ganito? Hahaha, sa tingin ko naiinggit ka. Pang-aasar ni Nolan. Sino ang naiinggit? Si Roxanne ay parang isang pas ang natapakan ng buntot. Bagamat maganda at mabait ang itsura niya, naiinggit naman siya sa mga matangkad at astig na babaeng may karisma. Sino ang magandang yan? Hindi makatuwiran na wala akong impresyon sa kanya kahit isa siyang sikat na tao, tanong ni Nolan. Iyan ang numero 1 sosyalita ng Imperial, si Molly Margaret Smith, sagot ni Yurik. Hey, hindi pwede. Agad na nalaki ang mga mata ni Nolan at napasigaw, paano mo nalaman? Magkakilala ba kayo? Nang makita niya ang paghanga ni Nolan sa kanilang pagkakakilala, lalong lumakas ang pagmamataas ni Yurik. Nagkita na kami minsan sa isang piging. Hindi naman siya pupunta rito para makita ka, di ba? Biglang tanong ni Nolan. Umiling si Yurik, hindi kami ganoon kalapit, kaya hindi siya dapat ganoon. Sa totoo lang, gusto niya talagang malaman mismo ang dahilan kung bakit nandito ito. Nandito kaya siya para makita si Dave. Total, sa bilog ng mga socialite, si Dave ang may pinakamaraming tagahanga. Nandito ba siya para makita si Dave? Tanong ni Roxanne, binabasa ang isip ni Yurik. Napakamot ng ulo si Nolan. Hindi dapat siya, hindi miyembro ng team natin si Dave. Nandito lang siya para bisitahin si Luna. Paano nagagawa ni Miss Smith na habulin ang mga kilalang tao papunta rito? Kung gayon, kakaiba iyon, dahil sinabi mong siya si Molly Smith at lahat tayo ay isang grupo ng mga baguhan, wala nang iba pang makakapag-imbite ng isang babaeng may ganitong karangyaan, hindi ba? Naguluhan si Roxanne.
Miss Smith, dito po kayo. Sinabi na sa amin ni Brother Lou na paparito kayo. Sabi ng assistant habang sinusuri ng mga artista at crew ang magandang babae sa tabi niya nang hindi kumukurap. Salamat, bahagyang tumango si Molly, naisip na medyo kakaiba ang paraan ng pakikipag-usap ng assistant kay Luna. Brother Lou, dahil ba nagbalat kayo si Luna bilang isang lalaki para sa pelikula? Nakabalat kayo ba ng panlalaki si Luna ngayon? Nag-aalangan na tanong ni Molly. Tumango ang assistant ng may pananabik. Oo, oo, sa 2 araw na ito, magbabalat kayo siyang lalaki. Ang gwapo ni Brother Lou. Sayang at hindi ka nakapunta kahapon. Ang galing talaga ng shoot kahapon. Talaga, pakiramdam ni Molly ay parang hindi siya nabigyan ng pagkakataon, ngunit nang maisip niya kung paano niya makikita ang Prince Charming, na matagal na niyang hinahanap-hanap, hindi mapigil ang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Brother Lou, nandito ang kaibigan mo para bumisita. Sigaw ng assistant kay Luna nakakapalat lang at may eksena kasama ang direktor. Walang malay na tumingin si Luna sa direksyon ng assistant. Para sa susunod na shoot, nagpalit na si Luna ng ibang kasuotan. Nakasuot siya ng itim na leather aviation jacket na may studded, luma at lumang maong, at boto na may over-the-top prints, habang ang kanyang buhok ay nakaayos para magmukhang magulo. At ang kanyang bangs ay medyo natatakpan ang kanyang mga mata. Kapareho ito ng hitsura niya noong araw na pumunta siya sa mansion ni Lucian. Nang makita niya si Luna, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Molly na para bang bumalik siya sa nakaraan noong unang beses niyang nakilala ang kanyang Prince Charming. Pagkatapos makipag-usap ni Luna sa direktor, lumapit siya para batiin ito, Molly, nandito ka na pala. Bakit hindi mo ako tinawagan ng maaga? Pwede kitang puntahan. Tiningnan siya ni Molly, natigilan. Namula ang kanyang mga mata at namuo ang mga luha. Natarante si Luna at mabilis niya itong hinawakan sa mga balikat. Anong problema? Sumusuway na naman ba ang kapatid mo? Umiling si Molly. Hindi. Kung gayon. Masaya lang ako. Nahihiyang tumingin si Molly sa ibaba. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Alam ni Luna na ang tinutukoy niya ay ang kanyang alter ego, si Lou Logan. Nakaramdam pa rin ng kaunting pagkakasala si Luna kay Molly dahil aksidente nitong ninakaw ang puso nito ngunit hindi niya maaaring panagutan ito. Gayunpaman, noong una silang nagkita, hindi niya akalain na magiging ganito sila kabuting magkaibigan sa hinaharap. Mahinahong niyakap ni Luna si Molly at marahang inalaw ito, nakakainis, paano nangyari iyon? Makikita mo na ako araw-araw mula ngayon. Kailan mo man gusto. Masayang tumango si Molly. Ma'am. Hindi kalayuan, parang nakakita ng multo si Dave. Diyos ko po, bago ito, si Molly ay nasa isang blind date kasama ang kanyang tiyuhin, kaya hindi ba titinuturing itong karibal ni Luna sa pag-ibig? Ano na ang nangyayari ngayon? Habang gulat pa rin siya, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad at isang pamilyar na malamig na presensya sa paligid niya. Kabanata 465. Ang nakakatakot na pakiramdam na ito ay masyadong pamilyar. May kung anong nagudyok kay Dave na lumingon at tumingin kay Axel, kung saan nanggagaling ang kilabot. Pagkatapos, may nakita siyang nakakagulat na bagay kay Axel. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para kurutin ang pagitan ng kanyang mga noo. Isa itong maliit na ugali na ginagawa ng kanyang tiyuhin kapag sinusubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Ibang tao man ang gumawa nito, kakaiba pa rin ang pakiramdam, ngunit eksaktong ganito ang kilos ni Axel tulad ni Lucas. Bukod pa rito, hindi naman kasalukuyang nasa harap ng lente ng kamera si Axel. Nako, talaga kayang tiyuhin niya na nakabalat kayo si Axel. Ganun ba katumpak ang kutob ni Luna? Naguguluhan at hindi sigurado si Dave kung dapat ba siyang lumapit para sabihan si Luna. Ngunit sa sandaling iyon, tila napansin ng lalaki ang kanyang tingin, at bigla na lang may malamig at walang awa na aura na lumabas mula sa mga mata nito, na nakakatakot at tila pinapako siya sa kinatatayuan. Babala iyon. Agad na nanigas ang gulugad ni Dave at natigilan siya, dahil sa kakayahan niyang mabuhay ay bigla siyang natutap ang bibig. Tito, wala akong nakita, wala akong sasabihin. Lumipas ang ilang sandali, pagkaraan ng isang saglit, nang matiyak ng lalaki na hindi ito magiging madaldal, naglaho ang nakakatakot na babalang nagmumula sa kanyang mga mata, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga. Takot na takot si Dave kaya't ang buong likod niya ay nababalutan ng malamig na pawis. Diyos ko po. Totoo nga na kapag kasama si Luna, lahat ng klase ng mahiwagang bagay ay pwedeng mangyari. Sobrang nakaka-excite ito. Kasabay nito, sa set, masayang nakikipagkwentuhan si Luna kay Molly, walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid, walang nakakaalam na si Dave ay katatapos lamang makaranas ng matinding pagkagulat at para bang muling nabigyan ng panibagong buhay. Grabe, talagang nandito si Miss Smith para sa lintik na yon. Kita mo, kanina lang pinupuri mo pa kung gaano kabuti ang senior mo, pero mas mababa pa pala ang integridad niya kaysa sa pinagsama-sama nating lahat. Naiinis talaga ako, bakit naman sobrang lapit ni Miss Smith sa kanya? Siguradong nalinlang siya ng matatamis niyang salita. Si Molly ay halatang isang marangal, kalmado, at may gulang na babae, ngunit kapag kaharap si Luna, para siyang biglang naging malambot at emosyonal. Napaka hindi makatwiran ito. Diretsong tinitigan ni Roxanne ang dalawa, saka sinipa si Nolan. Tumahimik ka, babae ang senior, okay. Natawa si Nolan. Oh, naaalala mo pa palang babae siya. Bakit sobrang galit at selos na selos ka?
Tumahimik ka, sagot ni Roxanne sabay sipa ulit sa kanyang binti. Sa buong crew, si Luna ang pinakamaamo at pinakamalapit sa kanya, kaya palagi niyang iniisip na siya ang pinaka-espesyal. Ngunit heto ngayon isang babaeng may marangal na katayuan ang biglang lumitaw at naging malapit kay Luna. Paano nga ba siya magiging masaya sa ganito? Pagdating ni Molly, agad na isinangkabi ni Luna ang lahat at hinayla siya palayo, saka pinaupo sa isang upuan. Pasensya ka na, Luna, gusto ko sanang dumating ng mas maaga pero kinailangan kong bantayan ang kapatid ko, walang magawang sabi ni Molly. Kumusta na ang kapatid mo ngayon? Tanong ni Luna. Nakatulog agad siya pag-uwi niya kagabi at nanatili lang sa bahay buong araw ngayon. Mukha siyang wala sa magandang mood, pero mas naging masunurin naman siya, sagot ni Molly. Dahil sa pinakahuling kaguluhan, muntik nang atakihin sa puso ang lolo ni Molly, at muli na namang nawalan ng kontrol ang kanyang ama. Abala sa trabaho ang kanilang ina at bihirang umuwi, kaya ngayon, kinailangan niyang isantabi ang lahat upang alagaan ang kanyang kapatid. Inutusan pa niya ang mga kasambahay na ipaalam muna sa kanya ang anumang nangyayari, lalo na't mahigpit na ipinagbawal ang pagtawag sa kanilang lolo. Kung hindi, magiging hindi maisip ang magiging kahihinatnan kapag may panibagong gulo na naman. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang takot sa kanyang dibdib tuwing naaalala niya ang huling beses na nagdulot ng problema ang kanyang kapatid. Mabuti naman pala, tumanggo si Luna, bagamat alam niya, tulad ni Molly, na malamang ay hindi mananatiling tahimik si Noah ng matagal. Ang tuluyang mapasunod siya ay halos imposibleng gawain. Matapos mapagsabihan kanina, tahimik na umupo si Dave sa isang sulok. Ngunit nang marinig niya ito, hindi na niya napigilan ang sarili at sumabog, grabe naman. Luna, sobrang dami mong inaksayang effort sa laro kagabi para tulungan ang babaeng to. Paano nga ba kayo nagkakilala? Wala kang pakialam. Huwag mong pakialaman ang usapan naming mga babae. Nakipagkwentuhan pa siya sandali kay Molly bago muling nagsimula ang shooting. Pinaupo ni Luna si Molly sa kanyang upuan, saka nilagyan ng unan ang likuran nito at tinakpan ng kumot. Pagkatapos, inutusan niya si Lottie na bilhan si Molly ng isang tasa ng mainit na tsokolate bago siya tuluyang umalis para magsimulang magtrabaho. Isang malamig na bugzone ng hangin ang dumaan sa tabi niya, at may biglang pumasok sa isip ni Dave. Pareho naman kaming nandito para dalawin ka, pero bakit sobrang magkaiba ang treto mo? Bakit, talagang host over brothers ka na ngayon? Dumilim ang ekspresyon ni Dave habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napangisi siya sa sarili, dahil napakasama mo sa akin, gagantihan din kita. Hindi ko talaga sasabihin sa'yo kung sino talaga si Axel, lintik ka. Patay ka na. Pasulyap-sulyap siyang tumingin kay Axel at nakita niyang bumalik na ito sa kanyang karaniwang kalmadong anyo. Kung hindi niya ito nakita mismo, akala niya ay nanaginip lang siya. Nang makita ni Molly ang sama ng loob ni Dave, binigyan niya ito ng isang piraso ng panghimagas. Gusto mo ba? Hindi, buntong hininga ni Dave, saka siya tumitig kay Molly. Paano kayo nagkakilala? Matamis na naalala ni Molly, nagkita kami sa isa sa mga party ni Lucian. Nakasuot si Luna ng kasuotan pang lalaki. Tapos may nangyaring mga bagay at sa kabutihang palad, iniligtas niya ako. Ang sunod naming pagkikita ay sa bahay ko. Hindi malinaw na nagpatuloy si Molly tungkol sa proseso kung paano niya nakilala si Luna. Pagkatapos makinig ni Dave, ipinahiwatig ni Dave na ang pananaw niya sa mundo ay lubos na nabaligtad. Kahit papaano ay nagawa niyang maging karibal ng tiyuhin nito ang sarili niyang karibal sa pag-ibig. Hindi makatao itong si Luna. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa kanyang tiyuhin. Nang makita ni Molly na malapit nang magsimula ang shoot, agad siyang umupo at sinabi, hindi na kita kakausapin, gusto kong panoorin si Luna sa kanyang pag-arte. Nakatingin siya sa set ng buong atensyon, na para bang isang totoong tagahanga. Bago magsimula ang shoot, biglang lumapit si Luna kay Dave at pabulong na sinabi, mamaya, bantayan mo ang reaksyon ng lalaking iyon. Natural na alam ni Dave na si Axel ang tinutukoy niya. Nagtanong siya ng may kaunting hiya, ano ba ang gagawin mo sa susunod na eksena? Sofa stuff. Wait, ano ba yung sofa stuff? Luna, huwag mo nang lapitan ang kapahamakan. Ang eksenang ito ay sa pagitan ni Luna at ni Yurik. Ang lalaking bida sa pelikula, si Jeren Kayden, ay mahusay sa lahat ng aspeto maliban sa isang bagay, nalilito siya kapag kaharap ang mga babae, parang walang silbi ang kanyang IQ at EQ. Sa katunayan, matagal na niyang gusto ang isang babae, pero dahil sa problemang ito, hindi niya alam kung paano siya lalapitin o papanindigan. Sa sala, si Jeren na karaniwang maayos at maingat ang itsura, ay mukhang pagod at lugmok na ngayon. Magulo ang kanyang buhok at may mga dark circles sa ilalim ng mata. Nakaupo siya ng walang gana sa sofa, na mukhang malasakit at malungkot. Sa sandaling iyon, pumasok si Blair na gwapo at maayos ang anyo, na lubos na naiiba kay Jeren. Master, babae lang naman ang hinahanap mo. Ganito ba talaga kahirap ang problema mo? Sabi ni Blair habang kumukuha ng 2 lata ng beer mula sa refrigerator, at isa rito ay ibinigay kay Jeren. Kabanata 466. Lumunok ng malalim si Jeren at sabi niya ng may paghihirap, talagang hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Uminom din si Blair mula sa lata at tinitigan ito, may bahid ng pait na sumilay sa kanyang mga mata. Nasa harap ko ang isang napakatalino at masiglang binata, ngunit napakalungkot at nag-iisa. Mabilis na tinago ni Blair ang emosyon sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang lata at umupo mismo sa tabi ni Jeren.
Ganoon ba talaga kahirap? Halika rito, tuturuan kita. Ngayon, ako ang ikaw ang babae. Para bang natagpuan na ni Jeren ang kanyang tagapagligtas. Sige, ano ang gagawin ko ngayon? Huwag ka lang gagawa ng kahit ano, sagot ni Blair habang inilahad ang kanyang braso sa likod ni Jeren sa sofa. Sa posisyong iyon, agad na naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Nagkunot-noo si Jeren sa pagkalito, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sa sumunod na sandali, biglang tumingin si Blair ng matindi sa lalaki sa harap niya. Gusto kita, gusto mo bang mag-date tayo? Sa mismong sandaling sinabi niya ito, tuluyan nang nagbago ang kanyang ekspresyon at tingin. Sa mukha niya ay makikita ang anyo ng isang taong labis na umiibig, isang taong iniisip ang kanyang crush araw at gabi ngunit hindi maaaring makamtan. Puno ito ng pagsupil at alab, sobrang mapusok na parang kayang sirain ang lahat, ngunit kasabay nito. Napakagaan at maamo na tila kayang yakapin ng mainit ang lahat. Mula sa tapat at malalim na damdamin sa kanyang ekspresyon at mga salita, imbes na siya ang nagtuturo kay Jeren kung paano umamin sa babae, mas tama pang sabihin na siya mismo ang umaamin kay Jeren. Nang harapin ni Yurik ang pares ng nakakabighaning mata na puno rin ng naglalagablab na damdamin, agad siyang napatigil. Ikaw. Magandang pagkakataon lang natugma ang kanyang reaksyon sa reaksyon ng karakter sa script. Napatigil din si Jeren sa titig ni Blair. Nang panoorin nila ang eksenang ito, ang lahat ng miyembro ng crew, lalo na ang mga babae, ay huminga ng malalim at muntik ng umiyak. Nahuli ng Prince Charming. Sana ako na lang si Jeren. Parang matutunaw na ako sa titig na to. Sobrang bobo talaga si Jeren kung hindi niya namamalayan na gusto siya ni Blair. Naakit si Dave sa eksena, at tanging narinig niya ang maingay na kwentuhan ng mga babae sa tabi niya ang nakapagbalik sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang tiningnan si Axel sa isang sulok. Buti na lang at habang umaarte si Luna, medyo kalmado ang reaksyon ng isang tao. Di kaya, mukhang kalmado siya sa labas. Magaling. Cut, napakaganda niyan, sigaw ni Daniel ng may kasiyahan. Huminga ng malalim si Yurik, na parabang nakalaya sa bigat ng isang pasanin. Akala niya ay susubukan ulit ni Luna na bumagsak sa kanya, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kaayos ang lahat. Sa katunayan, sobrang maayos nito na halos hindi siya makapaniwala na tuluyan na siyang naabsorb sa eksena dahil sa perpektong kilos ni Luna, at natapos ang eksena nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos nilang matapos, agad na hinailan ni Luna si Dave sa isang sulok. Kumusta? May kakaibang reaksyon ba si Axel? Pinag-isipan ni Dave sandali ang pagitan ng kapatiran at ng kanyang sariling buhay, saka siya matatag na sumagot, wala, normal lang ang lahat. Sa katunayan, tinawagan pa ako ni Lay kanina para i-report na si Axel Coleman ay isang ordinaryong salaryman lang na natutong umarte ng mag-isa. Kaya huwag mong laging isipin ang mga bagay na hindi ka panipaniwala, ha? Hinaplos ni Luna ang kanyang baba. Siguro nami-miss ko na siya ng sobra dahil sa sobrang pagiging abala ko nitong mga nakaraang araw kaya wala akong oras para makipag-date sa boss. Pakiusap, sa susunod na gusto mong ipakita ang pagmamahal mo, pwede bang magbigay ka muna ng warning? Sa pilitin siyang pinakain sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal na ito. Sa sandaling iyon, sinagot ni Molly ang isang tawag sa telepono, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit, Luna, ang galing mong umarte. Gusto ko sanang manood ng mas matagal pero nakakalungkot, kailangan ko nang umalis. May tumawag lang mula sa bahay at sinabing tumakas na naman ang kapatid ko. Bakit ba patuloy na nanggugulo ang baliw na batang yan? Kumunot ang noo ni Luna at nag-aalalang sinabi, kung gayon, mag-ingat ka sa daan. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo ako anumang oras. Ma'am, gagawin ko. Sandali, may ibibigay ako sa'yo. Habang inilalabas ni Luna ang mga dekalidad at custom-made na damit mula sa studio, buong pagmamalaki niyang sinabi, ito ang mga bagong produkto para sa susunod na season mula sa aking studio. Hindi pa ito ibinibenta sa merkado, pero nakalaan na ang isa para sa'yo. Kung sa tingin mo ay hindi ito pangkaraniwan, pwede mo itong dalhin at isuot kahit kailan. Grabe, ang ganda naman. Inalis ni Molly ang damit upang tingnan, at kumislap ang kanyang mga mata sa labis na tuwa. Paano ko pa masasabi na pangkaraniwan ito? Ang ganda ng damit na ito. Pero wala akong maibabalik sa'yo. Gusto sana kitang bilhan ng damit noong nakaraang pagkakataon, pero hindi naman nangyari. Hindi alam ni Dave kung paano ipaliwanag ang nakakatawang sitwasyong ito na unti-unting nangyayari sa harap niya. Hindi siya kasing galing ni Luna sa mang-akit ng mga babae. Nandito lang si Molly para dalawin si Luna at may maingat na inihandang regalo pa, bakit siya wala ni isa? Ayos lang, mabuti nga, mabuti na wala siyang nakuha. Mabuti na lang at lagi ng ganito kabastos si Little Luna sa kanya. Kung hindi, hahaha. Luna, aalis na ako ngayon. Mas mabuti pang hasayan mo ang pag-arte, huwag kang humila ng atensyon ng maling tao, huwag manigarilyo o uminom, huwag makipag-away, at higit sa lahat, huwag kang basta-basta makipagkita o makipag-ugnayan sa ibang babae, kahit hindi sinasadya. Maging maayos ka lang, okay. Buong puso at seryosong paalala ni Dave, labis ang kabutihang loob. Hindi dahil ayaw niyang sabihin ang kanyang hinala, kundi simula pa lang ay parang may mga tinik na umaakyat sa kanyang likod, at alam niyang walang duda ang magiging kahihinatnan kung may lalabas niya ang anumang impormasyon. Blondie, bakit ka ganyan kabaliw? Walang masabi si Luna sa kanya. Pakiramdam niya ay medyo weird si Dave.
Wala. Ano man yun, tandaan mo na ang sinabi ng kapatid mo. Talaga, aalis na ako ngayon. Bye-bye. Ang nakakatakot na presensya sa likuran niya ay lalong nakakaramdam ng takot, kaya pagkatapos magpaalam kay Luna, halos kumari pa ng takbo palabas si Dave. Sa wakas ay nakaalis na siya sa paningin ng isang tao at mabilis na naglakad papunta sa parking lot. Sa wakas, nakaramdam siya ng labis na ginhawa nang makita niyang may isang taong nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan, si Axel pala iyon. Tito, namutla si Dave at halos mabasa ang pantalon niya nang sumugod siya para kausapin ito ng nauutol. Hindi niya namamalayang tumingin siya sa paligid, at napansin niyang madilim ang underground car park at walang tao sa paligid, bigla niyang naramdaman na para bang tatahimik na siya magpakailanman. Tahimik na nakasandal ang lalaki sa hood ng kotse habang ang mahahabang daliri niya ay marahang pinipisil ang sigarilyo. Nagliliyab ang upos ng sigarilyo at nakatago sa dilim ang ekspresyon ng mukha niya. Ang pananahimik niya ay lalong nagpatarante sa isa. Tito, hindi ko talaga inakalang ikaw talaga yon. Sumusumpa ako na ililihim ko talaga to. Hindi ko talaga sasabihin kay Luna. Nakita mo ako kanina, wala akong sinabi at syempre, pagbalik ko, hindi ko rin naman sasabihin sa kanya ng palihim. Sumumpa si Dave sa kanyang buhay, ngunit hindi tumugon ang lalaki. Sa sandaling iyon, may nakapalibot na kakaibang aura kay Axel, at naramdaman ni Dave ang pag-agos ng malamig na pawis sa kanyang noo. Halos hindi niya ito matiis, kaya't nagngingit-ngit siya at nagpatuloy sa pagsasabing, kung kinakailangan, tutulungan kitang magtakip. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang nawala ang hindi nakikitang tensyon na kanina pa nakahawak sa kanyang leeg. Tumingin ang lalaki sa ibaba at pinatay ang sigarilyo, ang mahina at paus niyang boses ay agad na bumalik sa pamilyar na boses ni Dave. Mabuti. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Halos natakot si Dave hanggang sa manigas ang kanyang balahibo. Diyos ko po, kung may nasabi siyang mali kanina, papatayin ba talaga siya? Kahit hindi siya tunay na pamangkin nito, siguradong hindi siya kailangang maging ganito kalupit. Kailangan pa ba siyang takutin nito ng ganoon? Mabuti na lang at kahit na may milyon-milyong tanong sa puso niya, napigilan niya ang sarili na magtanong. Kabanata 467. Pagkatapos ng trabaho, gusto ni Luna na dumaan sa studio para tumingin-tingin pero matapos mag-isip muli, napagpasyahan niyang pumunta muna sa Platinum Palace. Magiging masabala lang ang schedule ng shooting pagkatapos nito at mas kaunti na ang oras niya para makasama ang Great Demon King at si Baby Little Treasure sa susunod. Nang madaanan niya ang tindahan ng mga bulaklak, bigla siyang nakaramdam ng pagnanais na bumili ng isang malaking kumpon ng maalab na pulang rosas. Sa sala, nakasuot si Lucas ng casual na damit pambahay, nagbabasa ng mga dyaryo. Ang kanyang walang kapintasang matalas na panga, mahahabang binti at payat na katawan, ay parang isang oil painting na nakalulugod sa kanyang mga mata. Hindi na mamalayang nakatayo roon si Luna para humanga sa kanya ng matagal hanggang sa napansin ni Lucas ang tingin nito sa kanya. Tumangala siya, pagkatapos ay nakita ang malaking bouquet ng mga rosas sa mga kamay ng dalaga habang nakatitig ito sa kanya. Nang magtama ang mga mata nila, biglang bumalik sa dati si Luna at masayang tumalon palapit, isinuksok ang mga bulaklak sa kanyang yakap. Big Boss, para sa iyo ito. Natigilan si Lucas sa pagsasalita, ang kanyang nanlalamig na panga ay lalong lumambot. Salamat. Tinanggap niya ang bouquet at inamoy ang mga mahamog na talulot. Hindi lamang mas nagliliwanag ang kanyang malamig na mukha dahil sa mga rosas, mas lalo pa itong naging kaakit-akit at kasing ganda ng imahe sa isang high-definition na telebisyon. Napahawak si Luna sa kanyang mga pisngi at nabighani habang bumubulong, "Hay nako, seryoso, hindi ka naman masamang espiritu, di ba? Parang mabibighani ako sa iyo." Ano, tinaas niya ang kanyang mga kilay. Ang bahagyang pagtaas ng kilay na iyon ang muling nagpabilis ng tibok ng puso ni Luna at bamulong, paano mo nagawang magtanong? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus habang nag-shoot. Iniisip ko pa rin na ang aktor na ito sa grupo namin ay halos kapareho mo. Sinapian talaga ako ng demonyo at inatake ng lason mo ang puso ko. Noon, kapag gumagawa siya ng pelikula, hindi siya kailanman nadidistract ng kahit ano. Marahang hinaplos ng lalaki ang mga talulot ng rosas at ngumiti, ang kanyang mahina at paus na boses ay umalungaw sa kanyang tainga, gusto mo bang subukang atakehin ang lason gamit ang lason? Tigilan mo na naman ang panliligaw sa kanya. Oh, ang tanging nasabi ni Luna, saka siya tumalon papunta sa kanya, ang mga talulot na dinurog sa kanilang yakap ay nalaglag sa lupa. Tumawa si Lucas habang niyayakap siya at bamantong hininga, natatakot lang ako na balang araw ay maging immune ka sa lason na ito. Napansin ni Luna ang hindi mapakali niyang emosyon, kaya agad siyang sumagot, hindi pwede. Walang antidote ang lason na ito. Sa katunayan, kakaiba ito. Kapag nalason na, hindi nagagana ang ibang lason. Ikaw, hinimas ni Lucas ang kanyang ulo at saka seryosong sinabi, tiningnan ko ang iyong script. Marami pa ring mapanganib na mga eksena, kaya dapat mong bantayan ang iyong sariling kaligtasan. Bawal kang magtrabaho ng husto, naiintindihan mo. Ma'am, gagawin ko, tumanggo si Luna. Kahit na ang mas mapanganib at kapanapanabot na mga eksena sa pelikula ay hindi hihigit pa sa mga eksena sa papel na ninakaw ni Arya mula sa kanya, marami pa rin ang mga ito. Mas marami pang eksena ng labanan dito at mayroon pang eksena tungkol sa pagkahulog mula sa bangin, pero hanggat may mga pag-iingat, tiyak na walang magiging problema.
Kinagabihan, sa silid-aralan, nakatanggap si Lucas ng tawag mula kay Jackson. Kumusta? Boss, may kailangan ko sana ng ipayo mo. Sabihin mo. Base sa narinig ng mga nasasakupan, mukhang nagsimula ng kunan ang pelikula ni Miss Luna. Bago ito, gusto ninyong ayusin ang pagpasok ni Third sa crew para protektahan si Miss Luna. Kaya, paano na ngayon? Tanong ni Jackson. Sa loob ng 2 araw na ito, hindi nang ahas sina Third at Fourth na makipag-usap sa boss, kaya patuloy nila itong kinukulit. Siya na ang baalang magtanong kung ano ang iniisip ng boss. Boss, kailangan mo bang ayusin ko para magbalat kayo si Third bilang bahagi ng grupo? O si Fourth? Maingat na tanong ni Jackson. Hindi na kailangan. Kalahating araw nang ikinababahala ng isip ni Jackson kung paano itatanong ang tanong na ito, ngunit ang tanging nakuha niya mula sa boss ay isang 3 salitang sagot bago niya ibinaba ang tawag. Maaari kayang dahil hindi ganoon karami ang mga mapanganib na eksena sa pelikulang ito. Hindi, sandali, sa personalidad ni boss, kahit isa lang ang mapanganib na eksena, hindi niya basta-basta iisipin ang mga bagay-bagay. Assistant Jackson, kumusta ang nangyari? Anong sabi ni boss? Ako ba o si Third ang pipiliin niya? Nang makita nilang ibinaba ni Jackson ang telepono, sina Third at Fourth, na matagal nang naghihintay sa gilid, ay mabilis na lumapit para magtanong. Tumingin si Jackson sa kanilang dalawa at sumagot, wala ni isa sa inyo ang kailangang umalis. Sabi ng boss, wala raw siyang kailangan doon. Nang marinig nila ito, nagkatinginan sina Third at Fourth, ang kanilang mga ekspresyon ay parang hindi makapaniwala. Assistant Jackson, sigurado ka ba? Bakit? Hindi makapagsalita si Jackson sa kanilang reaksyon. Kayong dalawa, Fourth, noong ipinagkatiwala sa inyo ng boss ang gawaing ito sa simula pa lang, kayo ang tumanggi sa trabaho. Third, huwag na nating pag-usapan ang pagpapabayaan ninyo sa inyong mga tungkulin at paglalagay kay Miss Luna sa panganib. Kilala ninyo ang boss, sa tingin ninyo ba ay gagamitin niya kayong dalawa ulit? Dapat na kayong sumuko na lang at huwag nang isipin pa iyon, baka may iba nang ipinagkatiwala ang boss para protektahan siya. Paano nangyari yan? Nagtanong-tanong na ako, wala pa ni isa sa mga kapatid natin ang pinapunta rito. Balis ang sabi ni Fourth. Maaari kayang isa ito sa mga taga-secret department. Tinalikuran na ba tayo ng lubusan ng big boss? Mukhang dismayado si Third. Umiling si Jackson. Itinuro ko na sa inyong dalawa ang pinakamagandang landas, pero hindi ninyo ito tinahak, kaya sino ang dapat sisihin ngayon? Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kaseryoso. Hindi lang talaga kayo binigyan ng boss ng mahalagang gawain. Paanong hindi ito seryoso? Namula ang mukha ni Fourth habang sumisigaw. Talagang pinagsisisihan niya ito ngayon. Dati siyang pinakamataas na sakop ng boss, kahit ang tungkuling protektahan ng Lady Boss ay inatasan sa kanyang ngunit sinira niya ito para sa kanyang sarili, hindi dahil sa kanyang sariling kayabangan at pagmamataas. Pagkauwi niya sa galing Platinum Palace, matutulog na sana si Luna nang biglang tumunog ang telepono niya. Nang makita niya kung sino ang nagpadala ng mensahe, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Si Mark pala iyon. Mula nang bumalik siya mula sa DC, wala na siyang natanggap na balita mula rito, kaya halos nakalimutan na niya ang nangyari. Bakit ngayon pa siya kinontak ng first senior brother? Ayon sa kutob ni Luna, wala itong magandang maidudulot. Ang huling mensahe na ipinadala niya ay tungkol sa isang misyon na nasa S-level tungkol sa isang alok ng kasal, na halos matakot siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi malulutas ang ganitong bagay sa pamamagitan lamang ng pag-iwas dito. Nagdalawang isip si Luna nang may mabigat na ekspresyon at sa wakas, naklik niya ang mensahe. Sa screen ay ang mga salitang ito, bar number 8. Magkita tayo pagkalipas ng kalahating oras. Mayroon lamang lugar at oras. Napakasimple, gaya ng karaniwang estilo ni Mark, na hindi nagbibigay ng posibilidad na tanggihan siya ng sinuman. Bakit naman siya yayayain ng first senior brother na magkita sa bar mamayang gabi? Tumayo si Luna at naglakad pabalik-balik sa loob ng kanyang bahay, pagkatapos ay sumagot siya, ano iyon? 2 salita lang ang isinagot ni Mark, dumating agad. Buiset, hindi ba niya pwedeng sabihin muna sa kanya ang nangyayari para maihanda niya ang sarili sa halip na matakot ng todo gaya noong nakaraan? Galit na sumagot muli si Luna, sabihin mo muna sa akin kung ano ang nangyayari. Sa screen, hindi matagumpay na naipadala ang iyong mensahe. Putang ina, muntik na niyang makalimutan na isang mensahe lang ang pinapayagan ni Mark sa kanya kada araw. Putek, nakakainis talaga ito. Napakamot si Luna sa buhok niya sa pagkadismaya, pagkatapos ay mabilis siyang naging pake at naghanda ng umalis. Bago siya umalis, tumalikod muna siya at dala ang baril na ibinigay sa kanya ni Lucas. Kabanata 468. Hindi inaasahang bumalik muli ang first senior brother. Ano kaya ang maaaring mangyari sa pagkakataong ito? Nag-aalala si Luna, libo-libong posibilidad ang pumapasok sa isip niya habang papunta roon, bawat isa ay madyugo at kakilakilabot. Nakarating siya sa bar sa tamang oras makalipas ang kalahating oras. Walang oras si Luna para magpalit ng matanggap niya ang mensahe, kaya suot pa rin niya ang kanyang panlalaking damit. Pumasok siya sa bar, na nababalutan sa berdeng ilaw, suot ang kanyang itim na riding gloves at itim na bota. Isa ito sa mga pinakaabalang bar ng Imperial at ang oras na iyon ay peak hour din. Sa gitna ng entablado, isang sexing mananayaw ang umiikot sa poste at ang buong lugar ay napuno ng malalakas na musika at ingay.
Malinaw na hindi ito ang uri ng tagpuan na akma sa personalidad ng first senior brother, kaya talagang ikinagulat niya ito. Kung tungkol naman sa second senior brother, sa kabilang banda, tiyak na magugustuhan niya ito. Naglakad si Luna sa gitna ng karamihan at hinaranggan siya ng ilang mga batang babae habang papunta. Sa wakas, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa sulok, malayo sa entablado. Gaya ng dati, suot ng lalaki ang kanyang salamin na may gintong frame. Kapansin-pansin ang kanyang magalang at mahinahong kilos sa gitna ng maingay na bar. Siyempre, ang estetikong anggulong ito niya ay panlabas lamang. Tumayo si Luna ng 3 hakbang ang layo kay Mark at nagalangan na lumapit, nag-iingat sa panlilinlang. Nang makita niyang nakatayo roon si Luna na hindi gumagalaw, kumislap ang pagkainip sa mga mata ng lalaki. Halika. Lumapit si Luna at umupo, kahit na nag-iwan siya ng distansya ng braso sa pagitan nila at nanigas ang kanyang likod. First senior brother, tinawagan mo ako ngayon dahil. Sa isang iglap, biglang inilabas ni Mark ang isang malaking pumpon ng mga bulaklak mula sa likuran niya. Nang hina ang gulugad ni Luna at muntik na siyang matamboy sa harap niya. Ha, huwag mong sabihin na naman. Hindi nagsalita si Mark, tinitigan lamang siya gamit ang mga matang nakamamatay. Nagbigay ba siya ng mga bulaklak o pumatay ng tao para sa iba? Kinakabahang tinanggap ni Luna ang bouquet. Gayunpaman, tahimik siyang nagmumura at tumatawa sa loob-loob niya. Hindi nakakapagtaka na ang buong organisasyon ay puno ng mga single na lalaki. Lahat sila ay baliw. Kung hindi niya pinataas ang kanilang EQ, malamang na lahat sila ay single hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Ang naiiba sa huling pagkakataon ay sa pagkakataong ito, may isang taong hindi humiling kay Mark na lumuhad. Sa katunayan, ang lalaking iyon ay kakabigay lang sa kanya ng isang malaking bouquet ng itim na rosas. Ang kahulugan ng mga itim na rosas ay, ikaw ay isang demonyo, at ikaw ay akin lamang. Mga itim na bulaklak. Habang tinitingnan niya ang bouquet, biglang nakaramdam si Luna ng kakaibang emosyon. Biglang sinabi ni Mark, tawagan mo siya. Ha, sinong tatawagan? Natigilan si Luna. Si Sean Lee. Si second senior brother. Tawagan mo siya. Agad na natulala si Luna. Paf, ito pala ang pangunahing layunin ng first senior brother. Hindi nakakapagtaka na nagkita kami rito. Ginamit niya talaga ako para maakit ang second senior brother dito. Noong huling pagkakataon, gumamit si second senior brother ng mababang paraan para talunin siya. Kung tatawagan niya rito ngayon si second senior brother, ang katapusan niya ay first senior brother, mali ba ang pagkakaintindi mo? Bakit ko naman makukontak ang second senior brother? Sa totoo lang, pagkatapos ng huling pagkikita namin, hindi ko na siya kinontak, sagot ni Luna ng may tapat at sinserong ekspresyon. Walang pakialam na inayos ni Mark ang kwelyo niya at sinabing, kung hindi siya sasama, makikipag-away ka sa akin. Kinuha ni Luna ang kanyang telepono at nag-dial. Hello, second senior brother, hoy. Pumunta ka sa bar number 8 para uminom. Oo, bar number 8. Halika dali, maghihintay ako, maraming magagandang babae dito, bilasan mo. Okay lang kung wala kang pera, ako na ang magbabayad. Tinapos agad ni Luna ang tawag at saka kinakabahang tumingin kay Mark. First senior brother, ayos na ba? Hinaplos ni Mark ang baso ng alak sa mesa at humigop, nag-iwan ng bakas ng alak sa kanyang mga labi. Sa likod ng kanyang baso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkauhaw sa dugo. Second senior brother, pasensya na. Nakakatakot ang first senior brother. Walang nakakaalam kung bakit bumalik si first senior brother sa pagkakataong ito, pero ang paghuli kay second senior brother ang talagang prioridad niya, mas higit pa kaysa sa isang misyon na may ranggong S. Tiyak na dahil ito sa maruming panlilinlang ni second senior brother noong nakaraan. Natatakot si Luna na kausapin si Mark. Hindi na niya kailangang tumingin pa rito para malaman na lubhang mapanganib na si Mark ngayon. Inubos niya ang baso ng beer sa harap niya. Nang mapansin niyang hindi nakatingin si Mark, palihim niyang sinubukang kunin ang kanyang telepono at naisip ang magpadala ng babala kay Sean. Habang magtatype na sana siya, nahalata ni Mark ang kanyang intensyon at tinitigan siya nito ng masama. Natakot si Luna at mabilis siyang ngumiti para pagtakpan ang sarili. Sinusubukan kong magpadala ng mensahe sa second senior brother at sabihin sa kanya ang numero ng ating kwarto, alam mo na, kung sakaling hindi niya tayo mahanap. Inilahad ni Mark ang kanyang braso, sinenyasan siya na ibigay sa kanya ang telepono. Masunaring isinuko ito ni Luna. Pagkatapos ay nakita niya si Mark na nagpapadala ng mensahe kay Sean gamit ang kanyang telepono. Ano ang ipinadala niya? Sumulyap si Luna sa malabang pirang maputlang mga daliri ni Mark habang nagtatype ng mensahe, Room C, Table 13. Halika dali, hinihintay kita. Pagkatapos ay ibinalik niya ang telepono kay Luna ng walang emosyon. Hindi nakapagsalita si Luna. Tumayo ang kanyang mga balahibo nang makita niya kung paano ginaya ni first senior brother ang paraan ng pagpapadala niya ng mga mensahe. Gaano ba niya kagustang pahirapan ang second senior brother? Lumipas ang oras at lalong naiirita si Mark. Sige, dahil may pribadong usapin ng first senior brother kay second senior brother, pwede ba akong umalis muna? Pangako ko na hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Alam mo namang hindi ako maglalakas loob. Hindi, walang pag-aalinlangang sagot ni Mark. Bakit? Wala akong gagawin dito. Muntik nang umiyak si Luna. Bibigyan kita ng isang halimbawa, malamig na sabi ni Mark.
Nakatayo lang si Luna doon na halos mawalan ng malay. Ano man ang mangyari sa second senior brother ay magiging isang halimbawa para sa kanya. Dahil sa matinding takot na nararamdaman ni Luna, tinawagan ni Sean ang kanyang telepono. Hoy, little junior sister, nasaan ang mesa mo? Ang masayang boses ni Sean ang narinig. Nandito ka na ba? Ang bilis naman. Nagulat si Luna at lumingon siya sa pasukan. Hindi ba't sinabi mong maraming magagandang babae? Syempre, mabilis lang ako. Masayang sagot ni Sean. Nakita ni Luna si Sean na pumasok. Talagang nakaayos siya. Nakasuot siya ng makapal na itim na pangitaas na may malaking kwelyo, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang maputi at makinis na dibdib. Mayroon din siyang singsing na pilak na bungo sa kanyang daliri at ang kanyang kulot at maitim na buhok ay sinuklay pabalik, na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit ng ngiti. Kamukha niya ang kanyang sarili. Kabanata 469. Habang nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, nag-cross si Luna ng mga daliri sa kabilang kamay, saka sinabi, nasa 2 o'clock na direksyon kami mula sa'yo. Oh, nakikita kita, pero bakit walang mga babae? Nasaan sila? Little junior sister, anong problema sa mata mo? Ayos ka lang ba? Lumapit si Sean, nakatutok pa rin sa kanyang layunin na manghuli ng mga babae at hindi napansin si Luna na sinusubukan siyang senadoryasan gamit ang mga mata nito. Naupo si Luna sa isang madilim na sulok, at mula sa kanyang pananaw, si Luna lang ang nakikita niya sa sofa. Walang kasama si Luna. Ano? Ano yang nasa kanan mo? Nakita niya ang isang lalaking may gintong frame na tahimik na nakaupo sa tabi niya at may hawak na baso ng alak at natarante si Sean. Mahinang sabi ni Luna, tulad ng nakikita mo, si first senior brother yan. Buwiset ka, Luna, paano naman ang mga babae? Pinagtaksilan mo ako, patay ka sakin. Sigaw ni Sean habang sinusubukang maghanap ng daanan para makatakas. Napaka-inosente. Nang lumingon siya, nakaramdam siya ng presyon sa kanyang baywang. Isang pilak na latigo ang nakabalot sa kanya at siya ay hinayla patalikod. Gamulong-gulong siya sa sahig at bumangga sa isang malamig at masamang tao. Sinubukan ni Sean na tanggalin ang latigo pero hindi ito gumana. Lumingon siya at pinilit na ngumiti. Hey, baby, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ko inaasahan ang ganito kainit na pagtanggap mo, pinapahiya mo ako. Tinakpan ni Luna ang mukha niya. Sinusubukan pa rin niyang manligaw, malapit na sa kamatayan. Malamig at dahan-daang sinabi ni Mark, mayroon akong mas nakakanganyang bagay. Gusto mo bang subukan? Malapit nang mabali ang pulso ni Sean, kaya sumigaw siya, maging mahinahon ka, mahal. Sino ang makikipag-away sa iyo kung babalihin mo ako? Malayo pa ang lalakarin natin. Tumahimik ka, mahigpit siyang hinawakan ni Mark at lumabas sila ng bar. Nauna si Sean habang kinontrol siya ni Mark mula sa likuran, para sa iba, parang matalik na magkaibigan lang sila sa isang gabing paglabas. Sinubukan ni Luna na samantalahin ang pagkakataon para tumakas ng palihim pero sabay silang nagsalita sa kanya. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Tanong ni Mark. Walang hiya ka, hindi kita mapapatawad kung mamamatay ako ngayong gabi. Sigaw ni Sean. Hindi nakapagsalita si Luna. Sumunod si Luna sa kanila at bamulong, ano ang magagawa ko rito? Ang pagkakaiba ay ang panonood lang sa iyo na mamatay at hindi ang panonood sa iyo na mamatay. Pinagtaksilan mo ako kahit alam mong mamamatay ako. Sigaw ni Sean. Galit na galit si Luna. Hindi mo ba alam kung gaano siya kitikot? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, may gagawin ka pa ba? Bigong-birong sumigaw si Sean, tiyak na pagtataksilan kita. Hindi ako tanga. Tanging pagbagsak ng balikat lang ang nagawa ni Luna. Ilang sandali pa, dinala siya ni Mark sa isang tahimik na eskinita. Wala nang patutunguhan iyon at may matataas na pader sa magkabilang panig, at ang tanging daan palabas ay hinarangan ni Mark. Ang perpektong lugar para itapon ang isang tao. Matapos siyang makawala sa latigo, maasim na hinimas ni Sean ang kanyang mga pulso. Sige, Mark, natalo lang kita minsan. Ano na ang kailangan mo ngayon? Kumaibot ang bibig ni Luna. Bobo, arrogant, binabanggit ang kanyang tagumpay ngayon. Gaya ng inaasahan, dumilim ang ekspresyon ni Mark at inabot ang kanyang kamay sa kanyang salamin. Pumili ng paraan para mamatay. Napalunok si Sean, maaari ba akong mamatay ng masaya? Sa tingin ko hindi ka pa rin natututo ng leksyon dito. Dahan-daang tinanggal ni Mark ang kanyang salamin. Natarante si Sean, hoy, huwag mong tanggalin agad ang salamin mo, ha? Pag-usapan natin ito. Huli na siya, matapang na itinoon sa kanya ang pagkauhaw sa dugo ni Mark at ang mabangis na halimaw sa loob niya ay nabuksan. Pinadaan ni Mark ang mga daliri niya sa buhok niya, pagkatapos ay inihagis niya ang salamin niya kay Luna. Mabilis at maingat na kinuha ni Luna ang mga salamin. Gumawa siya ng 1 kilos ng pagpalakpak. First senior brother, good luck. Ikinuyong ni Sean ang kanyang kamao sa kanya. Walang hiya ka, kung buhay pa ako mamaya, papatayin kita. Kumaway si Luna sa kanya. Mamaya ka na lang magsalita kung makakaligtas ka. Sinimulan ni Mark ang pag-atake at bawat isa sa kanila ay tinutukan ang kahinaan ng isa't isa. Di nagtagal, si Mark ay naging baliw. Hawak ni Luna ang pares ng salamin at ang kanyang palumpon ng itim na mga bulaklak, nakatayo sa dulo ng eskinita. Tapos ka na, second senior brother. Sobrang gumaling na ang first senior brother. Tumahimik ka, gumaling din ako, okay. Patutunayan ko. Naglakas loob ka pang magpa-distract habang nakikipaglaban sa akin. Talagang naglalaban sila ng todo.
Nakikita ni Luna na pareho silang ibinibigay ang kanilang buong kakayahan. Sa huli, nakalimutan nila ang lahat ng iba pa. Kinalmat ni Mark ang lalamunan ni Sean. Bakit? Ngumiti si Sean nang may pait at iniiwas ang nakamamatay na hampas ni Mark, saka siya tumugon, mapanganib din para sa iyo na magpa-distract. Tahimik na pinanood ni Luna habang nakikita niya ang masakit na ekspresyon ng first senior brother. Bakit? Alam niya na tinatanong ni first senior brother kung bakit siya pinag-traidor ni second senior brother. Sumali siya sa organisasyon sa kalagitnaan ng panahon, at nang umalis siya mismo ang nagpasya, pero paano naman si second senior brother? Palaging itinuturing ni second senior brother ang organisasyon bilang kanyang tahanan. Iginagalang niya si first senior brother na parang tunay na kapatid, at halos ama na rin sa kanya ang master, kaya ano ang nagtulak sa kanya para ipagkanulo silang lahat? Sean Lee, tatanungin kita muli, bakit? Sumigaw si Mark, ang ekspresyon niya ay parang baliw. Halata na dumaan si Mark sa sobrang hirap na pagsasanay at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Halos hindi na makasabay si Sean. Ang pinakamahalaga, nakikita niya na tila nawawalan na si Sean ng gana na makipaglaban. Gayunpaman, tiyak na hindi titigil ang first senior brother dahil hindi rin niya mapigilan ang sarili. Kung magpapatuloy ito, tiyak na malubha ang pinsala ni Sean o mamamatay pa nga. Nang makita niyang humigpit ang kapit ni Mark sa lalamunan ni Sean, pinagdikit ni Luna ang kanyang mga ngipin, saka ibinaba ang mga hawak niyang bagay at sumugod sa pagitan ng mga ito, bumangga kay Mark. Pareho silang lumipad palayo, umuubo ng malakas si Sean. Tinitigan ni Mark si Luna. Umalis ka. Mabilis na sinabi ni Luna, first senior brother, kumalma ka. Pag-usapan natin ito, ha? Pinulot ni Mark ang kanyang salamin mula sa lupa. Sean, at ikaw rin, Luna, binibigyan ko kayong dalawa ng huling pagkakataon. Bumalik kayo sa organisasyon. Kabanata 470. Kahit na nami-miss na niya ang first senior brother, ang third senior sister, at lahat ng iba pa niyang mga kapatid, isa pa rin siyang manlalakbay para sa kanila. Kailangan pa rin niyang bumalik sa sarili niyang landas sa huli. Pasensya na, first senior brother, siguro alam mo na rin ang sitwasyon ko ngayon. Wala na akong paraan para bumalik sa ganitong uri ng pamumuhay na puno ng labanan at pagpatay. Ang pinakamahalaga, halos wala ng cute na babae sa organisasyon ngayon. Ilang beses ko na sanang gustong banggitin ito, papatay ka ba kung magdagdag ng mas maraming cute na babae bilang bahagi ng benepisyo sa empleyado? Nang matapos niya ang huling pangungusap, galit na galit si Luna. Walang masabi si Sean at Mark sa kanya. Ang ilang lalaki sa organisasyon ay hindi pa nagrereklamo, pero nagkaroon siya ng lakas ng loob na magdamdam na parang may malaking kawalang katarungan, kaya ano ba itong bigla ang galit na ito? Huwag mong sabihin sa kanila na ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Ngayong naalala na nila, maraming beses na nga siyang nakipaglaban kay Satanas dahil dito at sa bawat pagkakataon, walang awang tinanggihan siya. Sa wakas, ang tanging mabait na batang babae na alam nilang natitira, si Annie, ay iniligtas din ni Luna pabalik sa organisasyon ng walang pahintulot. Matapos maibalik si Annie, muntik na siyang itapon ni Satanas sa dagat at silang dalawa ay naglaban hanggang sa dulo ng mundo. Kinurot ni Mark ang pagitan ng kanyang mga kilay at tumingin kay Sean. Ikaw, paano ka naman? Nanatili ang pabirong ekspresyon sa mukha ni Sean, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang determinasyong hindi pa nila nakikita noon. Talagang imposibleng mangyari. Isinuot ni Mark ang kanyang salamin. Naiintindihan ko. Pagkatapos, tumangala siyang muli kay Sean. Ang taong bibisita sa susunod ay hindi ako. Ang ibig niyang sabihin ay bukod sa kanya, may iba pang darating para hanapin si Sean. Sumali si Luna sa organisasyon sa kalagitnaan ng kanyang karera at pagkatapos ay umalis, kaya hindi pa siya formal na naging apprentice. Total, bihasa siya sa mga baril at makinarya at sumubok lamang sa martial arts ngunit iba si Sean. Naging apprentice na siya simula pa noong bata pa siya, kaya ang pagtataksil sa kanila ay talagang magdudulot sa kanya ng kamatayan. Nang marinig ito ni Sean, napataas ang kanyang kilay. Bukod sa iyo, sino pa ba ang kinatatakutan ko? Pumikit si Mark, seryoso ang tingin. Paano kung personal na umalis ang master? Mahalaga ang buhay mo, huwag ka nang mag-alala. Kung pagbabatayan ang talento ni Sean, kung balak niya, ang paglampas sa antas ng master ay usapin na lamang ng panahon. Sa huli, hindi na niya tinanong pa si Sean kung bakit niya ito ginawa. Nag-aalala siya na kahit siya mismo ay hindi niya kayang tanggapin ang tunay na dahilan. Sumaludo si Sean, ipinapakitang susundin niya ang mga utos nito. Siyempre, kailangan ko pa ring protektahan ang maliit kong buhay para lang guluhin ka. Bukod sa akin, sino pa ang makakapagbigay kasiyahan sa iyo? Hindi nakapagsalita si Luna dahil dito. Noong una ay nag-aalala siya sa napakaraming posibilidad ngunit sa huli, nabigla siya at nakatanggap ng kakaibang pagpapakita ng pagmamahal. Samandal siya sa pader na parang nasasaktan. Tama na kayong dalawa. Agad na inilagay ni Sean ang kanyang kamay sa kanyang balakang at tumawa sa langit. Ito ang karma, karma. Kailangan kong lagi kayong bantayan ni Lucas hanggang sa halos mabulag na ang mga mata ko. Inggit ka lang, nagseselos ako na nakatakas ako sa buhay single. Magiging single ka na habang buhay. Hoy, sinong single ngayon? May kasama pa ako si Kelly. Pinanood ni Mark ang dalawa na nagkukwentuhan ng may matamlay na tingin. Aalis na ako. Sumagot si Luna, ang bilis naman. Sino ang nakakaalam kung kailan tayo magkikita sa susunod?
Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon, sabi ni Mark habang nakatingin sa kanya ng may kahulugan, pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong anyo ng first senior brother, medyo nalungkot si Luna, pagkatapos ay napakamot siya sa ulo dahil sa pagtataka. Magkikita na naman tayo ulit. Ano ang ibig sabihin ng first senior brother? Sinaman siya ng tingin ni Sean. Hindi basta-basta bumalik si Mark sa pagkakataong ito. Natatakot ako na nagsimula na silang bumalik sa bansa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Luna. Ano, ibig mong sabihin na kasama rito si Satanas? Bumalik na rin ba siya? Hindi iyon maaaring mangyari. Ibinuka ni Sean ang kanyang mga kamay. Nasa harap mo na ang katotohanan. May oras pa ba ako para simulan ko ng maayos ang aking martial arts ngayon? Tumingin si Luna kay Sean nang may kumikinang na mga mata. Tinapik ni Sean ang maliit niyang ulo, aking junior sister, sa tingin mo ba ay katulad kita? Sa talento mo, kahit magsimula kang magsanay mula sa loob ng sinapupunan ng iyong ina, hindi ka makakarating sa tamang oras. Nagalit si Luna, hindi ko magawang maging talento. Napakatalino mo, pero hindi mo matatalo ang first senior brother. Palagi kang talo sa kanya. Iyon ay dahil hindi ko kayang makuha ang loob niya. Katwiran ni Sean. Hindi, halatang dahil may cancer ka sa catamaran, sinasayang mo ang talento mo. Tiningnan siya ni Luna ng may pagmamataas, pagkatapos ay ngumisi, ano ang nakakamangha doon? Kahit ano pa man iyon, mayroon akong isang taong maimpluwensyang sumusuporta sa akin. Nako, hindi ko na ito matiis. Sobra na ang pang-aasal ngayong gabi, pagod na ako. Kailangan ko nang pumunta at hanapin si Baby Little Treasure para pagalingin ako. Isinuksok ni Luna ang bouquet ng itim na bulaklak sa mga kamay ni Sean, pagkatapos ay umalis na sakay ng kanyang motorsiklo. Ano ba to? Tiningnan ni Sean ang mga itim na rosas na isinuksok ni Luna sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay pumili ng isang kulay rosas na sulat mula sa bouquet. Binasa ni Sean ang mga salita sa sulat, mamulong sa sarili, kung wala ka, isa akong kaluluwang walang layunin, kung wala ka, nawalan ng pundasyon ng aking pag-ibig, kung wala ka, isa akong walang ekspresyong mukha, kung wala ka, isa akong pusong tumigil sa pagtibok, kung wala ka. Isa akong bola ng apoy na walang init, isa akong maliit na batis na dumadaloy patungo sa iyo, ang malawak na aswal na dagat. Oh, handa mo ba akong tanggapin? Marangyang dagat, oh, ang maliit na batis ay naghihintay ng iyong tugon. Nang mabasa niya ito, hinawakan ni Sean ang kanyang dibdib at nagkunwaring nalasan at gustong samuka ng dugo. Diyos ko, ano ba to? Hindi na niya kailangang magtanong pa kung sino ang nagbigay sa kanya ng bouquet ng mga bulaklak na ito. Alam na niya kung kaninong sulat kamay ang galing ng nakakairitang tulang ito. Hindi nakakapagtaka na madaling naakit ni Lucas si Luna. Magaling. Sa Platinum Palace, gabi na nang marinig niya ang pagbukas ng kandado ng pinto at ang mahinang mga yabag. Si Lucas, na mahimbing na natutulog, ay nagising at bumaba. Nagulat siya nang makita si Luna sa sala. Luna, gabi na, bakit ka? Bago pa siya matapos magsalita, tumakbo na si Luna palapit at naglakad ng paunti-unti para halikan siya. Kanina pa natutulog si Lucas. Nakasuot siya ng pijama at sa bigla ang pagpapakita ng pisikal na pagmamahal ng asawa niya kagabi, halatang nalilito pa rin siya, pero agad na tumugon ang kanyang likas na ugali. Biglang hinawakan ng braso niya ang baywang ng dalaga at hinanap ang likod nito, at lalong lumalim ang halik. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi ay unti-unting lumakas ang init. Pinakalma ni Luna ang pamilyar niyang hininga. Tumangala siya sa kanya at sinabing, Big Boss, hayaan mo akong matulog ngayong gabi dito. Maaari ba akong matulog kasama si Little Treasure ngayong gabi? Kakabayad ko lang ng upa. Tumingin si Lucas nang may pag-iisip sa dalaga at saka mahinang nagsalita, sapat na ba ang isang halik? Totoo, ang cute ni Little Treasure. Dapat dalawa lang. Pagkatapos ay hinalikan ulit ni Luna. Humagalpak ng tawa si Lucas at tinanggap ang bayad ng dalaga. Bakit ka biglang pumunta rito? Bigla ko kayong namiss ni Little Treasure. Ngayon, gusto kong yakapin si Little Treasure. Aakyat muna ako sa taas para maligo at magpalit. Naiinip na sabi ni Luna. Sige, pumunta ka na. Mabilis na naglakad si Luna lampas sa kanya, at nag-iwan ng ilang itim na talulot na dahan-daang nalaglag mula sa kanya. Nahuli ng mga daliri ni Lucas ang mga itim na talulot ng rosas at nagdilim ang kanyang mga mata.